Ngayon ito ang tanong, Jaire. Naging fair ba sa'yo ang mundo? Hindi ko masagot kung unfair ba or fair, pero tatanong sa akin yung mga tao pag nakikita ko, Idol, ganyan, ba't di ka na naglalabas ng kanta? Pero totoo lang. May times din na pinabayaan ko yung sarili ko. So, every gig, inisip ko, mayroon pa ako bukas. Punta ako sa casino. Punta ako sa Tapos after nun, pagtalo, manalo, punta kami sa club. May pera naman the next day. Talo, manalo, punta kami sa club. Celebrate. Natin, malungkot kasi talo. So, inom tayo. Ay, panalo tayo. Let's go. Tara, party. So, yun. So, regardless, may kumbaga, manalo matalo, may reward. May reward, yeah. Kung di ako napunta sa ganung landas, hindi siguro, mas okay siguro yung financial, ko ngayon. So, ano ang pivotal moment sa buhay mo? Ano yung nag-click na tama na itong ganito lifestyle? Maraming, siguro mga tao na nagrereklamo about sa buhay nila. Maraming nade-depressed, maraming nagkakaroon ng anxiety. Ang ginagawa ko lang is pag nararamdaman ko na unfair na ang buhay, just, hang out with your friends, kung ano lang yung makapagpasaya sa'yo. Tulad nung ngayon, lately, may mga past few years, sobrang depressed ko. Workout. Jumping rope, parang alam mo yun, yung imbis na saktan mo yung sarili mo sa maling paraan, saktan mo na lang yung sarili mo sa magandang paraan. Sometimes, I do have that conversation na unfair ng buhay. I find myself always trying to shift Ano na yung pwede kong gawin? Ito yung binigay sa akin, ano na yung pwede kong gawin? Kasi I don't want to be in the same position. Kung ito yung pinamana sa akin, going to the conversation ni Jaire kanina, I would be frustrated na parang life is really unfair. So I remember one thing na nag-stick sa utak ko, Brian, na never ko na-share to sa podcast episode na naalala ko lang ngayon. Sumakay kami sa jeep ng nanay ko. Yung mga kamag-anak namin sa isang venue, dumarating lahat ang gaganda ng sasakyan. So parang, fuck, sabi ko sa nanay ko, ma, darating yung time na hindi na tayo magko-commute. So doon ko na feel na life is unfair, pero I will make it fair for me. Doon ko nilagay yun sa utak ko. Thank you very much. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talenta. Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. Direk J, sobrang excited ako, lalo na para sa ating mga low barkada. Bakit? Bakit tayo may excite? Ano ba meron? Bigatin lang naman ang guest natin for tonight. Oo, sino ba to? I'm so excited. Mapa-autograph ba ako dito? Oo, mamaya. After. I'm so excited to introduce our guest. Siya lang naman ay isang singer-songwriter. And known for 2 hit songs na, honestly, I can remember nung high school ako. High school din siya nun. Sabi niya, high school. Lahat tayo high school. Umayos ka. Umayos ka dito. Lahat tayo high school nun. Buko at Magkabilang Mundo. None other than Jaire Lim. Yay! Hello, thank you so bro. much. Cheers. Cheers tayo. Cheers. Mamaya na ako siya shot, para. Konti lang. Yeah. Thank you so much, bro, for saying yes, being part of this special episode. Oo naman, bro. Anytime. Brian, alam mo ba kung paano kami nagkakilala niyan? Paano ba kayo nagkakilala ni Jaire? Well, simple lang naman, Bri. Nagra-ride kami ng pandemic together. So, merong isang group na parang finorm na na-invite lang ako. Actually, before yata pandemic. 2018, 19. Baka before pandemic. Tama siya. Before pandemic, tama siya. Tapos na-invite siya doon. Tapos, nagkataon lang pareho yung motor namin. So, nag-jive kami. Oh bro, ano ba? Okay ba yan? Parang ganun lang. Tapos, I didn't know na singer-songwriter siya. Hanggang sa, nag-click lang kami, then we added each other in Facebook. From time to time, magtatanong kami. O sabi ko, bro, binibenta ko ba yung bike mo? Kasi pinsan ako, gustong bumili. Tapos ngayon, eto na. Andito na siya. Andito na siya ngayon. I think ang ganda nun no, na you're just open to getting to know people through maybe communities, groups, na hindi naman necessarily kailangan aligned to what you are known for or where you're good at. For you ba, ano bang, pag nag-ride ka, ano ba yun? Parang, ano mo yun? Gateway mo yun para
mag-detach ka muna. What's that for you? Actually, ako, bata pa lang, mahilig na ako. Nag-umpisa ako syempre sa bicycle. So, pagka nag-ride ako ng 2 wheels, talagang sobrang bata pa lang ako. Yun yung parang, lagi akong, pag may problema or pag masaya ako, bike lang ako hanggang sa, ano yung hangin, yung parang yung simoy ng hangin. Ang sarap kahit bike lang. Tapos, hanggang sa nagkaroon ako ng Rider 150, tapos scooter, tapos, kahit bibili lang ako kahit mag-SM ako, hindi ako mag-4 wheels, mag-ride ako. Dati. Hindi ako mag-motor ako, may scooter ako. So, nakikita ko pag nag-drive ako sa Skyway or sa sa interstate, sa expressway, naiinggit ako sa mga big bike kasi alam ko bawal ang motor dito. So, bakit pwede? So, yun, naisip ko, bili ako ng big bike. Gusto ko ma-experience talaga mag-ride sa expressway. Sa S-Lex, sa NLEX, di ba? So, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Ano naman yan, sarap sa pakiramdam. Sa, yun, doon ako napaano ng big bike talaga. Tapos doon kami nag-meet. So, parang gusto niya yung experience habang nag-ride. Yeah. Pero Bri, alam ko tatanungin mo na siya sa background niya para malaman ng ating syempre, low barkada. Very special kasi to dahil ito yung first podcast guesting. Yan! Jairelim. Usually mga radio guesting, tapos may mga questions about dun sa songs na pinapromote namin. So, never pa talaga ako nagkaroon ng podcast nag-guest sa podcast na about. So, ready ka ba? Ready ka ba? Mag-grill at ma-reveal. Grill at reveal. Ng kwento kung sino ba talaga si Jairelim. Ready tayo kahit saang bagay. Yan ang gusto namin. But before, Pogs yan, bro. But before mo sabihin, tanungin siya, Bri, siguro ang topic natin for today is life really unfair? Yan ang topic natin for today. Uy. Diba? Marami tayong pwedeng daanan dyan. Tanungin natin, low barkada, fair ba o unfair ang life? Kayo na ang bahalang humusga. Perspective natin yan, no? Pero, is life really unfair? So, Bri, do the grilling part. Grilling ka na i-grill ka na namin, bro. Handa na ang namin. Kailangan mo pa shot. Kailangan sumat muna para Again, siguro, just for, syempre, dahil first podcast guesting mo to, bro, no? And maybe, in a way, nakapag-share ka na rin naman out there, information about you, maybe how you grew up, no? Pero ano ba yung mga gusto mo ma-share na pinagdaanan mo as a kid, childhood mo? Yes. How did you grow up? Where did you grow up in? Ano storya mo gusto na malaman? Sige. I grew up in Dasmariñas, Cavite. Doon ako from 1994, 4 years old ako noon, hanggang sa high school and then college sa Manila na, sa UST. Usti ka ba? Uy, Usti ka ba? Yeah. Bro! Usti rin. Alma mater. Engineering ako. Music. So, magkatabi lang tayo ng building. Oo nga. Engineering, di ba? Oo nga, no. Kalimutan ang pangalan ng mga building. So, yun. Lumaki akong walang tatay. Single mom yung mami ko. So, yun. Feeling ko, never naman ako naghanap ng tatay kasi parang nagampanan na ng nanay ko yung... Pero may kapatid ka? May kapatid ako na wala na rin. 2012 nung snowboarding accident. Snowboarding? Sa US. Okay. So, yun. Kaya ako napabalik ng Pilipinas sa US. Nag-migrate kami sa US 2019. Tapos, doon ko na rin sinulat yung mga songs ko. Doon ko na rin nasulat. Kasi, nung nagtatrabaho ako sa US, doon ko nabili yung mga music gadgets, yung mga pang-recording. What year is it? Nag-start ako mag-recording. Pumunta kami doon 2009. 2009 until 2012 ako umuwi ng Pinas para i-pursue yung career ko. And so noon, at that time, parang wala pang Jairelim. Technically, dinidiscover mo pa kung sino si Jairelim at that time. Yes, wala pa talaga. Nung nasa US ako, nagkatrabaho ako, What were you doing? Mayroong company sa US na it's called Zappos.com. Pinapak ko yung mga shoes, nalagay ko sa carton, tapos nalagay ko sa conveyor. Yun ang trabaho ko from 2009 until 2012. Doon ako, yun lang yung first ever job ko na talagang nagpakahirap ako, alam mo yun, yung ang liit ng sweldo ko pa noon, parang $9.50 per hour. $9.50 per hour. Doon ko na rin nabili lahat. Yung first guitar ko, first guitar na akin galing,
doon ko nabili. Galing doon sa Sarap. sa trabaho Sarap na yun. And nakakamiss nga yung trabaho na yun kasi doon lang ako naka-experience ng, well, yun lang naman yung trabaho ko. Pero, experience na free lunch, tapos free insurance, lahat actually parang yung CEO ng company na yun is parang sobrang niya sa mga employees niya, parang maalaga siya sa employees niya. Yeah. And yun nga, nakwento ko kanina, di ba, na yung brother ko namatay. Nagtatrabaho din siya dun eh. So very close kayo. Who's older, you or him? 1 year ako. 1 year na yung pagitan namin. Okay. So very close ka sa kanya. Oh, kasi sabay kami lumaki eh. So nung syempre hindi naman kami mayaman. Alam mo yun, nasa US lang kami pero hindi naman struggling pero hindi naman kami hindi mayaman, hindi mahirap. Pero pag gusto namin yung body ng kapatid ko is idalhin sa Pilipinas. So sila yung Zappos.com, yung CEO ng Zappos.com yung finance ng lahat ng pamasahe namin para makauwi sa Pinas na dito namin yung wake ng kapatid ko. So yun. Sobrang thankful ako doon sa trabaho ko na yun kasi doon ako namulat lahat and doon ko naranasan yung hirap, yung puyat sa lahat. Kasi pasok ko ng 7 a.m. tapos magre-recording ako ng mga bagong kanta hanggang 5 a.m. Alam mo yun? Hindi na ako matutulog, papasok ako sa work. Yun, dun lahat. So parang yun yung mga struggles ko dati. Bro, kung makikita mo, yun lang kinukwento mo, training ground mo na pala yan para maging gyrelim ka eh. Dahil sa gig, puyat ka. So that's the training ground already. Diba? Tapos pag uwi ko pa sa Pinas nun, meron pa akong struggles nun kasi sanay ako diba sa US nakakotse. Siyempre wala man akong pambili ng kotse dati. Pero kasi meron nag-message sa akin, nasa US ako nun. Parang yung buko nun is 1 million views na tapos magkabilang mo doon. Nag-pick up na. Dati siyang manager ng Razorheads. Oh, okay. Parang pinakauna, si Miss Ann, message sa akin na parang I wanna work with you, parang gano'n. So, napauwi ako ng Pilipinas. Pero syempre, struggling din kami kasi, alam mo yun, yung mga gigs namin, wala pang bayad, tapos may dala akong gitara mabigat. Ilang beses ako nadukutan sa train. Kasi hindi ako sanay, alam mo yun. Dukutan ako ng phone, nadukutan ako ng wallet, which is never nangyari sa akin pagka nasa Amerika. Pag nasa US ko. So, daming struggles din nung time na yun. Galing. Tapos, hanggang sa, yun na, doon na nag-start yun. Hanggang sa, ayun na, biglang may another song ka na naman na pumotok hanggang sa sinayin ka na sa music label. Ano yun? Para sa akin, nag-start nung kinanta ni Vice. Ganda sa Showtime. 2012 yung buko. Parang sumasabog yung phone ko nun, bro. Kasi ano yun parang wala pa masyadong social media meron na, pero alam mo yung lahat ng mga tao nasa computer shop pa. Ngayon, puro cellphone na, di ba? Talagang dami nagtatag sa akin. Sabi ko, grabe naman. Parang, syempre, fan din ako ni Ate Vice nun nung time na yun. Hanggang ngayon naman. Tapos, nanonood ako ng Showtime kasi kapatid ko mahilig sa Showtime. So, yun, nung simula nun, doon na. Nag-guest ako sa Showtime, nag-guest ako sa ibang TV networks. Doon na nag-start lahat. Galing, ano? So, thankful din ako dun sa nangyari. Hinanda ka talaga to be at that specific moment in time. Kumbaga, lahat ng pagod mo, that time nagigig ka nga na wala kang masyadong nakukuhang compensation. Pero para lang makatugtog, para lang mapakalala ko yung sarili ko sa tao, kung paano ako live. So, may passion ka talaga sa music ever since when you were go. Sino inspiration mo dyan? Influence ko marami music, kasi parang yung boses ko dati hindi ko pa na-discover. Tapos naalala ko ng grade 8, 8 years old, grade 2. Tapos sabi ng teacher ko, kailangan kasi ako school vocal so bagsak lagi yung mga grades ko. So sabi ng teacher ko, kailangan sali ka sa singing contest. Pag sumali ka, ipapasa kita sa math kasi math teacher ko siya. So kundi dahil sa math teacher mo. Shoutout sa'yo, ma'am. Ayaw niya. Shoutout po sa inyo. Kailangan, parang gumagawa siya ng paraan kasi ayoko So ako sumali ako. Alam mo kinanta ko noon, bro, sa singing contest. 8 years old ako. 1998 na natandaan ko. My Heart Will Go On. So, siyempre bata pa ako na matining pa yung boses ko na parang pambabae pa. Hindi ko akalain, nag-champion ako. So, natandaan ko pa yung teacher ko, tinuturuan ako kung paano kung paano yung mga, yung mga kumpas, kanya. Kailangan yung parang gagawin sa stage. So,
So, champion ako. So, parang, kasi 8 years old ka, so hindi mo alam kung nagbibiro ba sila o ano. So, hanggang sa doon ko na tapos binili ako ng guitar ng nanay ko. Doon ako nag-start mag-gitara. So, it was your own discovery? Kumbaga, wala kang like in your family na tumutugtog kumakanta? Meron lola ko, pero more in classical siya. Yun lang. Tapos, I don't know, pero influence ko dati, nung bata pa tayo, di ba? Eraserheads. Yeah. River Maya. Yung mga ganun, The Teeth, Wolfgang. Yes. Sugar-free, medyo high school. So, ako, natatandaan ko dati, 10 years, siguro mga 11 years old ako, mga ganun. Basta, pag tuwing natutulog ako, na-imagine ko lang yung sarili ko sa stage. Na, gigitara sa harap ng maraming tao. As in, tanda ko kung paano yung, sabi ko, Lord, ito po yung gusto kong gawin. Ito po yung gusto kong mangyari. Gusto kong maging ganito. Pag nakikinig ako nanonood ako ng mga concert ng mga idol ko dati, gusto kong, Lord, sana maging ganito po ako. Ayokong gayahin or pero gusto ko po magkaroon ako ng gantong career na pag nasa stage ako, kumakanta yung mga audience ng sarili kong kanta. Yeah. Tanda ako, tuwing gabi, yun yung pinagdadasal ko lagi. Pero ako, since sinabi ko nga sa inyo kanina, school bukol ako, wala talaga akong alam. So, hindi ko alam paano ko nakapasa ng high school. Seryoso yung math ko, yung mga algebra. Paano ko nakapasa to? Siguro, dahil sa mga classmates ko. Thank you. So, yun lang. So, yun. Hindi ko alam kung anong kukunin ko ng college. Tinatanong ako ng mami ko, anak, ano bang, mo? Mahilig ka naman sa computer, so mag-IT ka na lang. So, sinesearch ko rin yung IT, hindi rin siya. Kumbaga, kailangan mo din ng maraming math, kailangan mo rin talaga mag-aral. So, mag-music ka na lang. Yung mga high school, yung mga kumakalat ng Hale, yung mga Sponge Cola. Alam mo yun, yes. Ay, taga Ateneo, taga UST to. Yung Kalya Lili ng taga Siguro pagka pumasok ako dito sa school na to, madidiscover ko yung sarili ko, magkakaroon ako ng mga friends na pumasok ako ng music. So, 3 years lang ako doon. Hanggang sa nag-migrate kami sa US. Pero marami akong natutunan din sa music sa UST kung paano kung paano magbasa ng notes, kung paano magkumanta ng notes din. So yun. Ewan ko kung napapansin mo, Direk, na yung mga experiences niyo talagang hinahanda siya. Yung mga yung sikat, sobrang ngayon, mga classic ko dati, mga December Avenue. Yung mga classmates ko yun. So, actually yun yung yung nung si Zel, yung vocalist nun, kasi syempre, normal naman na sasabihin ng parents mo o ng mga kaibigan mo o ng mga, ng parents mo lalo, especially ng mom ko, makikilala ka, in the future, parang sisikat ka, ganyan. Normal na yun, pero pag galing sa ibang tao, alam mo yun, yung... Iba. Lalo na kung fellow musician na magsabi sa'yo. Sinabi sa akin ni Zel ng December Ave na siya yung unang-una nagsabi sa akin, tumatak sa isip ko. Nagigitara kami sa condo nun. Tapos, may mga kasama pa kami. Sabi, tangina, sisikat to si Jaire balang araw. Gumanon sa akin. So, yun yung tumatak sa akin. Yun lang. Pero bro, since, alam natin ng mga low barkada natin na si Jaire Lim ay si Jaire Lim. Diba? Ngayon ito ang tanong, Jaire. Naging fair ba sa'yo ang mundo? Kasi, let's face it, sa mundo, sabi nga nila, it's unfair. Life is unfair. So, can you elaborate on that? Meron ka ba na experience sa feeling mo ang buhay ay hindi fair? Oo, kasi sa mga shinare mo ngayon, grabe ang dami nun. At saka, tumatak sa akin direct yung sa kapatid niya. Correct. Like, I believe at that point in time na parang, ba't sa akin nangyayari to? Correct. Hindi ko masagot kung unfair ba or fair, pero minsan may nagtatanong ako sa sarili ko kasi 'di ba? Lalo na pag sinasabi ng tao, kaya ka na kilala, malay mo kasi kaya siguro nawala si Chino kasi para makilala o para ma-pursue mo yung career mo. Siguro kaya nawala si Chino kasi yung kapalit niyan is yung fame mo. Which is, para sa akin, bakit naman yung iba, di ba? Bakit naman iba nagkakaroon ng ganito, hindi naman sila namawala ng Hindi ko rin alam kung ano pinagdadaanan nila sa buhay, di ba? Pero yun yung mga natatanong ko sa sarili ko. Tapos kung pagka kasi tinatanong sa akin is parang unfair ba ang buhay? Naisip ko yung mga pinanganak ng mahirap. Tapos ito, pagkapanganak pa lang, billionaire or milyonaryo na. Correct, diba? So parang, bakit ganun? Parang na-realize namin, pag-uusapan din namin yan minsan. Parang, kasi ganito yan bro. Parang yung, sabihin natin, meron akong kakilala nun na yung ninuno namin, sabi niya, nung ninuno namin,
sobrang sipag magtrabaho. Sobrang hindi nagbulakbol, hindi nagsugal or nag-ano. Kaya ganito yung family namin, kaya gano'n. Tapos meron naman, na-realize ko naman, naisip ko naman, kinuwento sa akin ng mga, mga tito-tita, mga lolo-lola, gano'n. Yung mga lolo ko daw dati or lola or mga mga sugarol, mga babaero, gano'n, mga ginagastos sa pera nila. So, kaya siguro, tapos binibenta yung mga lupa. Kaya pag nung kami na, wala na natira sa amin. So alam mo yun, parang nasa sayo din eh. Hindi, ang hirap explain. Alam mo yun, parang kung parehas nagsipag yung mga ninuno namin, siguro marami ding natitira sa amin. Siguro marami rin kaming assets or marami rin kaming parang mas maginhawa ang buhay. Mas maginhawa ang buhay. Mas privileged so, in case. So, depende pa rin. Kaya ako ngayon, ayokong isipin ng anak or na magiging anak ko or magiging apo ko na unfair ang buhay, bakit pinanganak siyang mayaman, tapos money wise to parang hindi to about sa ibang ito yung sa akin. Parang kaya ako nagsisipag ngayon, kaya ako gustong magkaroon kaya ako bumibili ng ganto, ng para pag pagtanda ng anak ko, meron akong mabibigay sa kanya. Meron akong hindi niya isipin na yung tatay ko nagbulakbol, nagwalwal parang yun sa akin. Okay. So Bri, natanong natin si Jaire. So ngayon ikaw naman tatanungin ko, sa tingin mo ba unfair talaga ang buhay or fair naman siya? I gotta be real. Sometimes it feels as if life is unfair. I think it is a matter of your current perspective eh. Siyempre, hindi tayo papaka-plastic dito na kapag may sobrang bigat na pinagdadaanan tayo, we do doubt ourselves. Minsan, kina-question mo talaga. Totoo yan. Diba? Bakit sa akin nangyayari to? So, maraming mga privileged na tao na tulad ng mga porkit mayaman ka, hindi mo na kailangan pumila sa mga ganun-ganun. Pero yung mga nagtatrabaho ng marangal or yung mga hirap sa buhay, mas mahirap yung journey nila as compare sa isang mayaman. Yes. And it's important to also check in with our privilege. Kasi syempre, the only reason why you're asking the question na, or maybe saying to yourself na unfair ng buhay, is because wala ka masyadong options eh. Wala ka magawa eh. And taligi ka dun sa sitwasyon. Sa akin, as much as I want to always be positive, positivity does not mean that you're not susceptible with the negativity. Correct. It's gonna be there. I guess even if sometimes I do have that conversation na unfair ng buhay, I find myself always trying to shift eh. Ano na yung pwede kong gawin? Ito yung binigay sa akin, ano na yung pwede kong gawin? Kasi I don't want to be in the same position. Kung ito yung pinamana sa akin, going to the conversation ni Jare kanina, I would be frustrated na parang winaldas yung pinaghirapan. For an example lang. Nawaldas yung pinaghirapan. Of course, dadamdamin ko yun. Pero what now? What can I do? Ano yung pwede kong gawin? Kasi ayoko maranasan ulit ng pamilya ko yan eh. Diba? In the future. Tama. Ang galing. So, life can be unfair sometimes in your own perspective. How about you, Direk? Well, ako for me, life is really unfair. Uy, bakit? Pero, I will make it fair for me. Ay, grabe. Intindihan mo? Nice. Okay. So, ano ibig sabihin? Talaga naman lahat tayo hindi pinanganak ng patas eh. Like, for example, may pinanganak na talentado. Musician. Even if, I know how to play the guitar. Pero I'm sure, if I compare myself to Jaire, malayo. You understand what I'm trying to tell you? Kumbaga siya, maaaring, hindi ko sinasabi kunyari, example lang to, ang effort niya is 50%. Ako 100% ang kailangan kong gawin. But that's how it is. Pero, paano ko gagawing fair ang life? I would try to exert more effort para umabot ako doon sa level na magiging fair na siya. You understand? So, parang same as with family. Ginamit ko lang na example yung talent ni Jaire, but with family, example, ako, when I was raised with, same tayo ng kwento eh. Ang mom ko is a single mom. I never saw my dad. And lumaki rin ako na hindi ko kinailangan ng tatay. Never ka rin naghanap, no? Parang Never, maraming bro. ganun, di ba? Same na sinabi mo eh, na parang Exacto.
yung mom mo, tumayo na rin tatay. Tumayo yung tatay. So, nabigay naman niya yung pagmamahal na yon, di ba? Yes. Now, it sounds unfair, right? I mean, lumaki ka na wala kang tatay, pero paano ka ngayon lalaban sa buhay? Eh, hindi rin, parang ako rin ikaw, bro, hindi ako lumaking privilege. Alam mo yon? I mean, hindi rin kami lumaking mayaman. So, nandun din ako sa point ng buhay ko na, shit, ba't si ganto ang ganda ng suot niya? Diba? Bakit si ganto nakagantong sasakyan kami, nagko-commute na, nag-jeep lang kami? So, I remember one thing na nag-stick sa utak ko, Brian, na never ko na-share to sa podcast episode na naalala ko lang ngayon. Kasi nakarelate lang ako dun sa backstory na pinalaki rin siya ng nanay na single mom. Sumakay kami sa jeep ng nanay ko na awang-awa ko sa nanay ko kasi pumipila kami. So, pagsakay namin ng jeep, yung mga kamag-anak namin sa isang venue, dumarating lahat ang gaganda ng sasakyan. So, parang, fuck, sabi ko sa nanay ko, ma, darating yung time na hindi na tayo magko-commute. Wow. So, doon ko na-feel na life is unfair, pero I will make it fair for me. Doon ko nilagay yun sa utak ko. Sobra. Meron pa yung ako, pag nag-drive tayo, di ba? Sobrang traffic. Parang, sabi mo, life is unfair, bakit yung iba naka-helicopter, di ba? Sana may helicopter ako para hindi ako late. Tapos makikita mo yung mga nakapila sa ano? Di ba nakapila sa MRT or saan man, di ba? Grabe. Parang, ay, sorry po, hindi na po ako magiging reklamador. Parang ganun. Correct. Parang marami tayong way para gawin, tama yung sinabi mo na gawing fair natin. Hanggang sa umabot sa level na maging fair na yung life. Di ba? Ang pagkuha ko doon is, it's being able to take ownership and accountability sa buhay mo. Kasi yun that's the cards you've been dealt with eh. Yeah. Diba? Pero, alam mo, hindi mo naman din talaga kasi meron talaga pinanganak na bilyonaryo. Sabi nga ni Jaire, bilyonaryo, multimillionaire, katamtaman. Meron ding mahirap, meron din na nando sa challenge bakit area. Bakit sila pinanganak na ganun? Bakit sila pinanganak na ganun? Pero, ang magandang story doon, bakit pinanganak na ganun si Manny Pacquiao? Bakit pinanganak na ganun si Isko Moreno? Yun ang tanong ko sa'yo. Bakit? Kasi yun pala yung destiny nila papunta ng greatness. Kaya yung mga anak niya, maganda na yung buhay. Maganda na yung buhay. Yun yung kwento. So, hindi naman din lahat ng tao nagiging successful na ganun eh. So, I guess parang ang ano lang doon, antayin mong maging fair ang buhay sa'yo. Magtrabahuhan mong mabuti yan. Yun yung sa akin. Take ownership and responsibility around your life. Yes. Diba? Until it becomes fair. Yeah. I'm sure kay Jaire, fair na ngayon ang life. O unfair pa rin. Siyempre, hindi naman ako, kumbaga, ayaw kong sabihin na I'm always grateful every day, pero hindi pa rin ako satisfied. I love it. Pogs, bro. Yun yung motivation ko para mag-push pa ng mas maraming songs, mas maraming... Kahit ngayon, nag-struggle ako. Kasi, syempre, nagkaroon ako ng mga hit songs nung dati. Pero gusto ko pa rin magkaroon ulit. Tatanong sa akin yung mga tao pag nakikita ko, Idol, ganyan, ba't di ka na naglalabas ng kanta? Pero totoo lang, every month halos naglalabas ako ng songs. Sobrang fan po ako, ganyan. Sa isip ko, hindi ka talaga fan kasi hindi mo alam na may bagong songs. May bagong songs. songs. Fan ka ng mga old, yung mga, fame, mga hit songs ko dati. Pero, I'm still grateful na marami pa rin, siguro naman marami pa rin tao na marami pa rin musicians na gusto makinig at gusto rin marating yung... At ma-inspire sa'yo, bro. So, I'm still grateful. Pero, hindi ibig sabihin na natitigil na ako mag-release ng songs and magawa ng songs. Every day, naggagawa pa rin ako ng songs. Nag-release pa rin ako ng songs. Yun pa rin yung biging motivation. So, dahil sinabi mo yan, may itatanong si Brian sa'yo. So, gusto namin malaman, and maybe sa low barkada natin, para sa'yo ba, Jaire, ano ba yung top 3 qualities mo as a human being? Ako, top 3. Hirap pa. Pero sa akin, madami nagsasabi sa akin na I'm very calm. Kahit anong sitwasyon. Kalmado, yes. Kalmado lang. And tingin ko naman, hindi ako mayabang. Yung trash talking lang is pag yung alam kong sarcastic yung pagkakasabi. Kaya lalaro kami ng mga kaibigan ko ng basketball or ng trash talk or ng mga Counter-Strike, ganun. Pag naka-ace ka, di ba? Basic lang yun sa akin. Mga ganun, di ba? Pero, yun lang yung mga ano ko. And, ano pa ba? I'm always patient. May times din na pinabayaan ko yung sarili ko. Sugal. Talaga ba? Mo yun? Grabe. Bro, naubos lahat.
Talaga? I-share mo. Gusto kong i-share mo sa amin yan. Paano mo Kasi na-overcome yan? Nung 2014, 2015, yun yung peak eh. Peak ng career mo. Career, yeah. So every gig, inisip ko, meron pa ako bukas. Punta ako sa casino. Oh. Talo manalo, punta kami sa club. Celebrate. Natin, malungkot kasi talo. So, inom tayo. Ay, panalo tayo. Let's go. Tara, party. So, talaga naubos talaga kami. Kung naging, lang ako, kung naging mature lang ako dati, siguro mas, I'm still grateful na ganito yung, buhay ko ngayon. I'm always grateful. Pero, alam mo, may mga lessons tayo na natutunan before. The hard way. The hard way talaga. Kasi, alam mo yun, kung hindi ako napunta sa ganung landas, hindi siguro, mas okay siguro yung financial ko ngayon. Pero ako bro, sa akin, I disagree with that. Bakit? Kasi, I am glad na pinagdaanan mo yon. Kasi, I have known some people na ngayon pala nagwawala eh. Okay, yeah. You understand? Ngayon pala sila nagwawala. One way to put it. Totoo. Ngayon pala nagwawala. Ako, I would say, nagwala ako nung kabataan ko. Talagang, parang, same lifestyle kung ano yung ginagawa niya. So, parang ako, wala na akong eagerness ngayon na magwala because I've been there, bro. So, kaya alam mo na, alam mo yung mangyayari. Kaya parang nung pinapakinggan mo yun, So, nung pinapakinggan ko, sabi ko, tama. Okay din, Kasi bro. what if nangyari yun ngayon? Ngayon. Mas malaki yung mawawala. Mas malaki yung risk. Mahirap, Mas brother. Oo. kumbaga, kung bata ako naging magpakatino and then na-realize, naranasan kong magwala nung ngayong mga 30s na ako, mas mahirap. So, ano ang pivotal moment sa buhay mo na gusto namin malaman ni Bri? Bakit, ano yung nag-click na tangina tama na itong ganito Tama na, lifestyle? oo. Nagkaanak na ako. May baby na ako. So, Kailan ka ba nagka-baby? 2016. 2016. So, after noon, actually, hindi pa mga 2018 pa ako talagang doon ko na-realize na I have to stop doing what I'm doing. Kasi, yun nga, minsan nagkakasakit yung anak ko, wala akong pang, alam mo yun, walang pang hospital, hingi pa ako sa nanay ko nun. So, yun yung, after noon, kada nagkakaroon ako ng sweldo, ganun, sa gigs, sa royalties, sa YouTube, sa Spotify, tago na. I mean, kino-consider ko rin kasi lalo na sa US, yung anak ko magka-college. So, walang public college doon. Correct. Yes. So, nasa US ang anak mo? Mm-hmm. Okay. Kaya pabalik-balik ako doon kasi dadala ko yan. So, yun. You've learned your lesson when you needed it the most. Yun ang masasabi ko doon. Kasi, I mean, sa tuktok nung pinakasikatan mo nung 2012 to 2015, tama ba? Maganda rin na naranasan mo kung ano yung kailangan mo maranasan para hindi mo na siya magawa ngayon. Yung mga pagkakamali na yun. Hindi na ako dati nag-ride, nagpupunta kami sa mga, nagta-travel kami, nag-i-isla. Hindi na ako yung, kung gumastos man ako is, paano na, yung memories na, hindi na yung dahil nagsugal ako or nag-inom ako. Correct. Ito yung big bike, di ba? Alam mo naman natin, mahal ang big bike. So, dun pag nagkapera, dun ko nagasasin. Pero hindi naman ako yung, bumili akong big bike, tapos mawalan ako ng pera. Oh, so, meron pa rin. Kumbaga parang ito lang something na... Maliis ako dun sa lugar, sa bagay na masamang Yes. And now, nandito na tayo sa pinaka-inaantay natin na segment. Karaoke King ka ba? So, Brian, ano ba ang kakantahin ng ating guest ngayon? Ano ba kakantahin niya, Direk? Di ko nga din alam. Tignan natin. Tignan natin ang galing nito. Tignan natin. Kasi tinatanong niyo ako kanina kung anong magandang kantahin, di ba? So, para sa akin, hindi ako mahilig mag-karaoke. Okay. Dito, magkakaraoke ka, bro. Hindi talaga. As in, pag nagbarka, nasa KTV tayo. Tayo lang, kailang kakanta, inom lang ako. Pero ito lang ang isang song na kinakanta ko, Let Me Be The One by Jimmy Bondok. Kasi favorito ko. Favorite ko din yan po. Paborito ko sa Let's go! Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but it's now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time, and goodbye.
Yun, grabe. You're the best singer! Inawisan ako dun. Pero Grabe. Bray, bakit siya kumanta? Parang ako kumanta nun, parang hindi ganun agad Oo yung nga kante, di ba? Grabe. Maraming Galing. salamat. Siguro, before we conclude our episode, quick takeaways lang tayo, no? Yeah, Ano ba yeah. yung mga napulot natin, maybe nag-resonate sa conversation natin for tonight? Save the best for last always tayo. Siya yung last take, di ba? And please, address Okay. natin ang mga low barkada natin. Yan. No? So, I'll go first, Bray. Go ahead. Okay. Ang takeaway ko is that sometimes you have to embrace things na feeling mo imperfection mo. So, bakit yun na ano ko? Naalala ko yung kwento eh. Kinanta ko si Celine Dion. Hindi naman maganda yung boses ko eh, pakiramdam ko eh. Pero dahil pinagawa sa akin, in-embrace ko na, okay, feeling ko pambabae boses ko, pero i-embrace ko to. So isipin mo, yung something na akala mo na hindi mo gift, yung pala ang magdadala sa'yo sa tagumpay. Eventually. You understand? Embracing your imperfection until it becomes a perfection. Related talaga doon sa topic natin, no? Related talaga. Nice. Kumbaga parang, yun yung natutunan ko sa kanya na parang, ako, kunyari, feeling ko pangit boses ko. Pero, kung embrace ko yun, malay mo, one thing you'll know, magisikat din ako. Practice lang, di ba? Practice makes perfect. How about you, sir? Siguro related to life being unfair. And ang ganda nung pagka-explain mo kanina na life is unfair until you make a decision to change the narrative. To change what is real for you. Until it becomes fair. Yun. Galing. Teka, how about Yun you? din yung sa akin. Pero Nahiya si Jairo. pero totoo yun. Kasi maraming siguro mga tao na nagrereklamo about sa buhay nila. Yun yung pinakamagandang gawin natin kasi maraming nade-depressed, maraming nagkakaroon ng anxiety. Kasi ako ako lang, ang ginagawa ko lang is pag nararamdaman ko na unfair na ang buhay, just, hang out with your friends, kung ano lang yung makapagpasaya sa'yo. Tulad nung, ngayon, lately, mga past few years, sobrang depressed ko. Workout. Jumping rope, parang alam mo yun, yung, imbis na saktan mo yung sarili mo sa maling paraan, saktan mo na lang yung sarili mo sa magandang paraan. Pakaganda. Mahusay. Yun ang mic drop, pare. Grabe. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Gusto ko yun. Kasi pag nag-workout ka, sakit, di ba? Nag-jumping rope ka, parang hindi ka makahinga. Nag-jogging ka, parang ang hirap. Pero may benefit sa'yo yun. Kesa naman mag-drugs ka, magbulakbol ka, di ba? So, yun na lang. Yun yung parang... Ganda ng takeaway mo, bro. Pero bro, bago na lang rin matapos, no? Kasi nagbigay na tayo ng 3 takeaway natin. Ano lang ang mapapayo mo sa mga aspiring artists? Yung mga sa nag-idolize sa'yo na gusto mag-umpisa, natatakot sila. Anong mapapayo mo sa kanila? Sa akin, hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo. Kung feeling mo game ka na, feeling mo ready ka na, go lang. Start mo yung pangarap mo sa buhay. And pag nandiyan ka na, hindi madali. Sobrang hindi madali. Maraming times na gusto mong sumuko pero wag kang susuko kasi magkakaroon din ng time para sa'yo. Hindi porket yung iba is naranasan ng mabilisan, ikaw ganoon na din. So minsan step by step yun eh. So kailangan minsan akala mo kailangan mo nung sumuko tapos nandiyan na pala sa harap mo tapos bila ka umatras, walang mangyayari. So kailangan push ka lang ng push. Galing. And with that, maraming salamat for listening and tuning in on this episode. Sana marami kayong napulot. Hindi na natin kailangan i-promote ang socials, but basically, kilala niyo na siya. is all over. Please do follow din on his socials, lalo na sa YouTube. YouTube, Tama? Spotify, and sa Facebook, Spotify, and Instagram. Facebook as well. Thank you guys. Thank you so much for maraming Maraming salamat. salamat. Sabi ko sisip lang ako eh. Pero sa Ayun na nga. Go la, bro. Guys, we'll see you on the next episode. Cheers, guys. Cheers, brother. Tayo sober man o tipsy, aral makukuha mo sa life over.
Big Eyes Production.